Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Eto na nga po ang ating Choco Taco Cream. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white 5 piraso, sugar 75 grams, cream of tartar 1/4 teaspoon, egg yolk 5 piraso, sugar 75 grams, mantika 80 ml, fresh milk 80 ml, cake flour 140 grams, baking powder 1 tablespoon, choco flavor 2 teaspoon at choco food color na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang gatas, mantika, asukal, baking powder, cake flour, choco food color, itlog, at choco flavor. Haluin na natin ito ng haluin hanggang sa matunaw na at magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Kapag ganito na ay okay na ito dahil puro na nga ito, wala na pong mga buo-buo. Okay, pwede na po natin itong ihinto sa paghahalo. At ngayon naman po sa ating mixer, inilagay na po natin ng egg white, cream of tartar. Katapos ay atin na nga pong buksan ng ating mixer at hayaan na po natin itong mag-mix ng mag-mix hanggang po sa umalsa po ito ng kaunti. At dahil umalsa na nga po ito, ay atin na nga pong ilagay ang asukal. Continue lamang po natin ang paghahalo natin dito or pag-open sa ating mixer hanggang po sa tuluyan na nga po siyang umalsa. At kapag ganito na po ay okay na nga po ito at pwede na nga po nating patayin ang ating mixer. Ilagay na po natin siya sa ating unang minix. Okay, atin na po siyang ilalagay ng dahan-dahan. At kapag nalagay na nga po ito ng maigi or nalagay na po lahat, ay atin na po itong haluin. Yan, yung halo po natin dito kung kaya po natin na isang direksyon lamang para po hindi po ganun or hindi po masyadong bumagsak ang ating egg white ay mas maganda naman po iyon. At yung rubber spatula lamang po ang ating gagamitin para po mas cute siya. Okay, at eto na nga po dahil nahalo na nga po natin ito ng maayos, atin naman pong i-ready ang ating 2 piraso ng 11 by 15 na roll pan. At meron yung po pala itong parchment paper. Pagkatapos pa ay atin lamang po itong hahatiin sa dalawa. Pwede po tayong gumamit ng ating timbangan para ma-sure po natin ang ating pagkakahati. Pag nahati na po ng maigi, atin na nga po itong ipapantay or atin na nga po itong aayusin. Atin lamang po siyang ipaning ng dahan-dahan. At kailangan po pala na bawat gilid ay mayroon. Pati na rin po dapat ang gitna. At syempre, just take your time lamang po mga ka-bakers. Alam ko pong kayang-kaya nyo po ito. Ayan, at dahil naayos na nga po natin ng kaunti ito, ay okay na nga po ito mga ka-bakers. Basta po pantay lamang po ang ating pagkakaayos dito. At dahil dyan, ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 200. Sa baba ay 200 din at ang baking time ay 8 to 10 minutes lamang. Pagkatapos po ng 8 to 10 minutes ay atin na nga po itong hanguin at pinalamig na nga po ito nito. Pagkatapos nyo naman po mga ka-bakers ay nag-shape nga po pala tayo ng bilog dito. Kung meron po tayong lalagyan na kulay bilog o kaya naman po ay anything na bilog po. Pwede rin naman po yung ating canister na bilog, yung mga bowl na bilog, okay na okay po iyon. So yan, ito na nga po pala ang ating ginawa. At atin lang po siya i-shape. Pagkatapos naman po ay gagawa po tayo ngayon ng ating filling. At eto nga po pala ay whipping cream lamang na 100 grams. Okay, atin na po muna siyang pinaalsa at hinalo po or minix po ng maigi. Okay, at dahil okay na nga po ito ay atin na pong patayin ng ating mixer at ilagay na po natin dito ang 2 teaspoon ng choco flavor. Pagkatapos po ay atin na nga po itong haluin gamit po ang ating rubber spatula. Haluin naman po ito ng maigi hanggang po sa magsama-sama na po sila. Pag natapos na pong haluin ay atin na nga po itong ilagay sa ating piping bag na may tip po na parang dahon or pwede rin naman po na kahit anong tip po nito. Pagkatapos mailagay, atin na nga po itong ilagay sa ating cake. Atin lang po siyang hawakan ng parang taco. Pagkatapos maglagay na po tayo dito ng sakto lamang po na amount. Pwede rin naman po generous amount kung gusto nyo po. Nakadepende po kasi yan kung magkano po natin ito ibibenta. Okay? At ito na nga po pala ang ating mga nagawa. At hindi po talaga yan lumalaban mga ka-bakers. Naglagay na nga rin po tayo ng marshmallow dito. At saka po ng ating chocolate ganache. Para po mas masarap at sobrang yummy naman po talaga. Kung wala po tayong chocolate ganache, ay pwede naman pong ilagay ang powdered sugar.
after po ng marshmallow. Okay po talaga yan. Pero kung meron po tayong chocolate ganache, ay mas okay po ito para po mas lalo po siyang mas masarap. Naku mga ka-bakers, nakakatakam na po talaga. Napapadaldal na naman po talaga ako. Kaya naman po, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Mga awit 32 verse 11, lahat ng tapat kay Yahweh magalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Amen, amen, amen. Papapalain talaga ng Panginoon ang mga taong nananalig at palaging nagtitiwala sa Kanya. Palagi lamang tayong sumunod dahil ang ating Panginoon ay hindi sinungaling at hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Siya ay dadating sa oras o araw na hindi natin inaasahan. Ililigtas ng Panginoon at alam niya kung sino man ang sa Kanya. Kaya naman wag tayong mabahala dahil nandyan lamang siya para tayo ay iligtas at tayo ay Kanyang tutugunin sa Kanyang tamang at perfect na oras. Kaya naman mga ka-bakers, maraming salamat po. Hindi ko po talaga ma-explain ang gusto ko pong sabihin. Sana po ay nag-gets ninyo. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay God bless.